Sa liblib na bari ng San Rafael Antique, may mag-asawang simple lang ang pamumuhay, sina Lando at Minda. Matagal na nilang pangarap magkaroon ng anak. At sa wakas, 7 buwan nang nagdadalang tao si Minda. Pero hindi nila alam, may nilalang na matagal nang nag-aabang. Bago natin simulan ang nakakatakot na kwentong ito, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento. Lando, naririnig mo ba yon? Parang may gumagapang sa bubong. Baka pusa lang yan, Minda. Huwag kang kabahan. Matulog ka na. Bukas maaga pa tayo sa palengke. Kasi, parang hindi pusa Parang mabigat. Sa gitna ng dilim, naririnig ni Minda ang mabagal na paggapang. Parang may mabigat na paang naglalakad sa ibabaw ng bubong nila. At sa bawat hakbang, may kasabay na paghinga. Lando, gising! May humihinga sa bubong. Wala kang maririnig kundi hangin. Huwag mo kong gisingin sa ganitong oras. Pero alam ni Minda, hindi yun basta hangin. Ramdam niya, parang may malamig na presensya sa paligid. At bago siya muling makapagsalita, isang matinis na halakak ang umalingaw-ngaw sa labas. Lando! Narinig mo yon? Ano yan? Santo ninyo ko. Kinabukasan, tahimik si Lando. Pero napansin niya ang mga gasgas sa labas ng bahay. Malalim, mahahaba, at tila marka ng kuko. Minda, tingnan mo to. Parang may kumaskas dito kagabi. Sabi ko na nga ba, Lando? Hindi yon pusa. May gusto sa akin. Sa tiyan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka pinaglalaroan lang tayo ng mga bata. Mga bata ba ang kayang umakyat sa bubong ng ganun katahimik? Lumipas ang maghapon. Pero sa gabi, bumalik ang takot. Mas malakas, mas malinaw. Ikasiyam ng gabi. Tahimik sa buong baryo. Ngunit sa bahay ni Lando at Minda, may kakaibang presensya. Lando, may tunog sa bubong. Pakiramdam ko, nakatingin siya sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Umakyat si Lando. Kinuha niya ang itak sa tabi ng pinto, dahan-dahang lumabas. Sa bubong, nakita niya ang anino, isang babaeng nakadapa, mahaba ang buhok, nakadikit ang mga kuko sa yero. Sino ka? Lando! Lando, tulungan mo ako! At doon, nagsimula ang gabi ng lagim. Habang lumalakas ang ulan, mas lumalapit ang nilalang. At sa bawat hampas ng hangin, may halahak na parang mula sa impyerno. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Dahil sa susunod na gabi, ang tunay na anyo ng aswang ay magpapakita. Kinabukasan matapos ang gabing yon, tahimik si Minda. Walang imik, walang gana kumain. Parang pagod na pagod kahit wala namang ginagawa. Pero sa ilalim ng kanyang mga mata, may mga itim na bilog. At sa kanyang tiyan, may mga marka, parang mga kalmot. Minda, ano tong mga gasgas sa tiyan mo? Napaano ka? Hindi ko alam, Lando. Pagkadising ko, meron na yan. Ang lamig pa rin ang pakiramdam ko hanggang ngayon. Kagabi, may nakita akong babae sa bubong. Hindi ko alam kung tao yon. Pero ang mga mata niya, pula. Lando, baka siya yung naririnig ko gabi-gabi. Baka aswang nga yun. Tama na, Minda. Baka lang may masamang tao. Bukas pupunta ako kina Mang Ernesto. Magpapabasbas tayo ng bahay. Lumipas ang isang araw. Ngunit sa gabi, bumalik ang mga tunog. Mas mabigat, mas malapit. Lando, naririnig mo? Parang may nasa ilalim ng bahay. Sige, dito ka lang. Titingnan ko. Lumabas si Lando. Bitbit ang itak. Pagyuko niya sa ilalim ng bahay, may nakita siyang anino.
Isang babae, nakadapa, at may mahaba, makintab na dila, nakapasok sa siwang ng sahig. Hayop ka! Tumakbo palayo ang nilalang. Mabilis, parang hayop. Iniwan itong basang bakas ng dugo sa lupa. Lando, ano yun? Aswang nga, Minda. Totoo nga. Kinabukasan, pinapunta ni Lando si Mang Ernesto, ang matandang albularyo ng baryo. At ito ang sinabi ni Mang Ernesto na albularyo. May masamang espiritu sa paligid ng bahay nyo. Lalo na't may dinadala kang bata, Minda. Ang gusto niya, ang laman ng sinapupunan mo. Ano pong gagawin namin, Mang Ernesto? Maglagay kayo ng bawang sa bawat bintana, asin sa bawat sulok ng bahay. At ito langis na banal. Ipahid mo sa tiyan mo bago ka matulog. Huwag kang lalabas, kahit anong marinig mo sa gabi. Sumunod sila. Ngunit sa gabing yon, hindi rin sila tinantanan. Sa kalagitnaan ng gabi, nanaginip si Minda. Sa panaginip niya, nakahiga siya sa kama. At sa kisame, may babaeng nakadapa, nakangiti. Habang dahan-dahang inaabot siya ng mahaba nitong dila. Ito ang sinabi ng aswang kay Minda pabulong. Ang anak mo, sa akin na yan, Minda. Matagal ko nang hinihintay yan. Wah! Lando! Nagising si Minda, pawis na pawis. Ngunit pagtingin niya sa bintana, may bakas ng kamay. Basang-basa, parang dugo. Kinabukasan, pinuntahan nila si Mang Ernesto para humingi ng tulong. Ngunit pagdating nila, Minda, wala na siya. Patay si Mang Ernesto. Diyos ko po. Siya ang tanging nakakaalam kung paano tayo poprotektahan. at sa sandaling yon, narinig nila ang halahak na matagal nang bumabagabag kay Minda. Ngunit ngayon, mas malapit. Minda, sa loob ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Bumagsak ang bubong at mula sa dilim, bumaba ang nilalang. Isang babaeng maitim ang balat, mahaba ang buhok, at pula ang mga mata. Ito ang sinabi ng aswang. Hindi mo na ako mapipigilan, Lando. Akin ang bata. Hindi habang ako'y nabubuhay. Lando! Pagdilat ni Minda, wala na si Lando. Wala na rin ang nilalang. Sa sahig, dugo, at isang piraso ng buhok na mahaba, basa, at mabaho. Lumipas ang 2 gabi. Wala si Lando. At si Minda, mag-isang nagdurusa sa loob ng lumang bahay. Wala na ang albularyo. Wala na ang asawa. Pero sa kanyang sinapupunan, gumagalaw na ang bata. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Lando, nasaan ka na? At muli, narinig niya yon. Ang huni ng hangin na parang may kasabay na paghinga at isang pamilyar na halahak. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo! Ngunit totoo nga, dumating na siya muli, ang nilalang na gustong agawin ng bata. Ito ang sinabi ng aswang kay Minda. Panahon na. Ibigay mo sa akin ang bata. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi mo siya maangkin. Hinila ni Minda ang kumot, itinaklob sa kanyang kiyan at kumapit sa krus na nasa kanyang leeg. Ang aswang sumigaw. Ah! Sumpa ka! Ngunit hindi pa siya tumigil. Bumaba siya sa bubong at sa harap ni Minda, lumitaw ang kanyang anyo. Mahahabang kuko, mapupulang mata at dila na humahampas sa sahig. Umalis ka! Sa ngalan ng Diyos! Sa isang iglap, nabasag ang ilaw. At sa gitna ng dilim, narinig ni Minda ang tinig ni Lando. Minda, huwag kang bibitaw. Hawakan mo ang krus at ipaglaban mo ang anak natin. Lando, ikaw ba yan?
Nasaan ka? At doon, nagsimula ang panganganak. Habang ang aswang ay umiikot sa labas ng bahay, si Minda naglulupasay sa sakit at takot. Ah! Tulalo! Lando! Sa bawat sigaw ni Minda, mas lumalakas ang galit ng nilalang. At nang marinig nito ang unang iyak ng sanggol, ang aswang sumigaw. Akin siya! Pumutok ang pinto. Ngunit bago pa man makapasok ang aswang, sumiklab ang liwanag mula sa itaas ng altar. Sa ngalan ng Diyos, Ama, lumayas ka! Sumigaw ang aswang. Ah! Nang dumating ang umaga, tahimik na muli ang baryo. Wala nang kaluskos, wala nang halakak. Sa loob ng bahay, natagpuan si Minda. Mahina pero buhay. At sa tabi niya, ang kanyang anak, mahimbing na natutulog. Salamat. Salamat, Lando. Totoo pala. Pinabantayan mo pa rin kami. Lagi, hindi ko kayo iiwan. Simula noon, umalis si Minda sa baryo ng San Rafael. At doon, sa syudad, pinalaki niya ang kanyang anak na may kakaibang marka sa dibdib, parang bakas ng kuko. Hanggang ngayon, tuwing gabi ng malakas na ulan, may naririnig pa rin daw siyang halakak sa labas ng bintana. Mahina, ngunit pamilyar. Sapagkat sa mga nilalang ng dilim, ang takot ay walang katapusan. 5 taon nang lumipas. Sa syudad na ngayon, nakatira si Minda at ang anak niyang si Isaac. Tahimik ang buhay nila. O, iyon ang akala niya. Isaac, anak, halika na. Kumain ka na ng sopas. Umuulan na naman baka lamigin ka. Ang sagot ni Isaac, Opo, Mama. Pero Mama, sino po yung babae sa labas? Anong babae, anak? Wala namang tao sa labas. Tumigil sa paghinga si Minda. Hindi niya na kailangang tumingin. Alam niyang pamilyar ang halakak na yon. Hindi. Imposible. Lumapit si Minda sa bintana. At sa kabila ng manipis na kurtina, nakita niyang may anino ng babae. Mahaba ang buhok at mapupulang mata. Umalis ka. Wala ka ng karapatan sa amin. Sumigaw ang aswang. Sumpa. Hindi mo ko natalo, Minda. Ibinigay ko na sa kanya ang dugo ko. Ang dugo ng aswang. Paglingon ni Minda, wala na si Isaac sa upuan. Isaac? Isaac! Nasaan ka na, anak? Sinabi ng anak na si Isaac, Mama, bakit po sila takot sa dilim? Ang dilim, masarap. Nang buksan ni Minda ang pinto ng silid ng anak, tumambad sa kanya ang nakatalikod na bata. Ngunit sa salamin sa harap nito, ang refleksyon ay hindi bata, kundi isang maliit na nilalang. May pulang mata at mahahabang kuko. Diyos ko! Isaac! Sabi ng batang anak na si Isaac, Mama, sabi mo, hindi mo ako pababayaan. At sa isang iglap, pumutok ang mga ilaw. Nang muling lumitaw ang liwanag, wala na si Minda, wala na rin si Isaac. Pagkalipas ng ilang araw, nadiskubre ng mga pulis ang isang apartment. Sarado ang pinto, ngunit may bakas ng dugo sa loob. Sa dingding, nakasulat sa dugo ang mga salitang, "Ang dugo ay hindi nawawala. Ito'y namamana." Sa mundong ito, ang tunay na sumpa ay hindi lang sa halimaw na lumalabas tuwing gabi, kundi sa dugo na patuloy na dumadaloy sa mga susunod na salilahhi.